Bilog na bilog ang buwan ng gabing yun, kaya naging madali para sa binatang si Tiago na makita ang mga hayop sa gubat na pwede niyang huliin gamit ang kanyang sibat. Naglagay na rin siya ng ilang bitag para sa mga bayawak sa parte ng gubat na alam niyang madalas na pinupuntahan ng mga bayawak. Kasama ni Tiago ang kaibigan niyang si Dodong na ilang gabi nang sumasama sa kanya sa pangangaso dahil wala itong pinagkakakitaan. Tiago, baka naman ubusin mo na naman ang mga bayawak dito sa gubat ha? Kagabi ang dami nating nahuli. Iilan lang naman ang kumakain ng karne ng bayawak dito sa atin. Karamihan mga manginginom at lasenggo pa. Bakit ba? Hindi naman nasasayang yung mga hindi nabibentang bayawak ha. Inadobo ko kaya yung mga yun, kaya hanggang kanina may ulam ako. Saka, imposibleng maubos ang mga bayawak dito sa gubat, Dodong. Mabilis lang sila magparami. Ang ibig ko sabihin, Tiago, baka pwedeng huwag kang gahaman sa panguhuli ng mga hayop dito sa gubat para mabilis sila makapagparami. Alam mo ikaw, ang dami mo sinasabi. Samahan mo na nga lang ako. Tignan natin yung mga bitag na nilagay natin doon. Paniguradong may huli na ang ilan sa mga yon. Gamit ang isang flashlight ay tinanglawan ni Tiago ang dinadaanan nila ni Dodong. Dumating sila sa unang bitag. Nakita nila ang isang malaking bayawak na nagpupumiglas sa loob ng patibong. Pinuntahan pa nila ang iba pang patibong at dalawang bayawak pa ang nahuli nila na inilagay nila sa isang sako. Ayos! Jackpot! 3 kagad ang nahuli natin. Malaki-laking pera to bukas. Di kung ganun, pwede na tayo umuwi, Tiago. Ano ka ba naman, Dodong? Napakaaga pa para umuwi. Hindi lang bayawak ang mahuhuli natin dito. Meron pa ditong baboy ramo at kung ano-ano pang ligaw na hayop. Pero, malaki na ang kikitain natin sa 3 bayawak na yan, Tiago. Tara na, umuwi na tayo. Bihira talaga tong taong to. Kung gusto mong umuwi, ikaw na lang. Basta, hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakokontento sa mga nauhuli ko. Wala nang nagawa si Dodong, kundi ang mapakamot sa likod ng ulo. Nang magsimulang maglakad si Tiago, ay sumunod sa kanya si Dodong. Naglakad-lakad sila hanggang sa may napansin si Tiago na gumagalaw sa makapal na halaman. Nang tapatan niya ito ng ilaw ng kanyang flashlight, ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya na meron doong isang malaking bayawak. Napansin niya na bahagyang malaki ang tiyan ng bayawak, malinaw na indikasyon na buntis yun. Inihanda ni Tiago ang kanyang sibat, ngunit bago pa man niya mapakawalan ang sibat, ay mahigpit na hinawakan ni Dodong ang braso niya. Napansin sila ng bayawak, kaya mabilis yung tumakbo palayo at agad yung nawala sa kanyang paningin. Tiago, wag! Ano ka ba? Pambihira ka naman, Dodong. Ano bang ginagawa mo? Bayawak na, naging bato pa. Kung talaga, oo. Pero hindi mo ba nakita, pre? Buntis ang bayawak na yun. Ano ka ba naman? Ano naman kung buntis? Ako ba nakabuntis sa kanya? Tiago naman, ang ibig ko sabihin, sayang kung mamamatay siya. Kapag pinatay mo siya, pati anak niya, mamamatay din. Alam mo, panira ka talaga sa diskarte ko kahit kailan eh. Sa susunod nga, hindi na kita sasama. Buwisit ka. Makauwi na nga lang. Nawala na ako ng ganang manghuli ng bayawak dahil sa'yo. Oh, ikaw na magdala nito sako. Naiinis na ibinagsak ni Tiago ang sakong kinalalagyan ng 3 bayawak at mabigat ang mga hakbang na naglakad siya palayo kay Dodong. Hinabol siya nito pero hindi niya ito pinansin dahil sa sama ng loob niya na nakawala yung buntis na bayawak. Mag-isa na lang si Tiago sa buhay mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi siya sumama sa kanyang amang may bago ng pamilya at hindi rin sa ina niyang lumayo upang magsimula ng panibagong buhay. Naiwan siyang mag-isa sa kanilang lumang bahay at natutong dumiskarte para mabuhay. Sa murang edad, natuto siyang mangaso sa gubat. Hinuhuli niya ang kahit na anong hayop na maaaring kainin o ipagbili. Ang pangangaso ang bumubuhay sa kanya at ang nagpakain sa kanya sa mga panahong walang ibang tutulong sa kanya, kundi
ang sarili niya. Sinisisi ni Tiago ang kanyang mga magulang sa hirap ng dinaranas niya. Para sa kanya, kung hindi naging makasarili ang dalawa, ay hindi sana siya nabuhay sa hirap. Kaya naman, hindi niya nakikitang mali kung sobra man siyang manghuli ng hayop sa gubat, dahil para sa kanya ay yun ang paraan niya para ay siya ay mabuhay. Pagdating ni Tiago sa kanyang kubo, ay agad niyang ibinaba ang kanyang sibat sa gilid ng pintuan. Hindi pa rin nawala ang inis niya sa ginawa ni Dodong sa gubat. Sayang ang dapat ay dagdag na kikitain nila sa gabing yun. Umupo siya sa may hagdan, sa may pintuan at hinintay ang pagdating ni Dodong. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay dumating na nga si Dodong habang pasan ang sako kung saan nakalagay ang mga bayawak na nahuli nila sa gabing yun. Inilapag nito ang sako sa lupa at halos hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Pasensya ka na, Tiago, ah. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero kaya kita pinipigilan kanina dahil buntis yung bayawak na yun, pare. Kapag nanganak siya, mas dadami mahuhuli natin. Hindi naman sa gusto kitang pigilan mga aso, pre. Pero isipin mo na lang, kung uubusin natin ang mga hayop sa gubat, ano na lang ang mahuhuli natin sa mga susunod na gabi? Di ba? Tama na nga yan, Dodong. Huwag ka na magpaliwanag. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Sige na, umuwi ka na. Bukas na lang ulit tayo magkita. Baka umupa na ang inis ko sa'yo. O sige, Tiago. Bukas na lang. Malungkot na tumalikod si Dodong at marahang naglakad palayo. Kinuha naman ni Tiago ang sako at ipinasok sa kanyang kubo. Matapos yun, ay isinarado na niya ang pinto at humiga na siya sa kanyang papag. Habang nakatingin sa kisame, ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang nakatakas na buntis na bayawak. Alam niyang wala na siyang magagawa, kaya pumikit na lang siya at sinubukang matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Tiago. Agad siyang lumabas ng kubo upang maghilamos sa drum ng tubig na nasa gilid ng bahay. Nang makaramdam ng konting ginhawa, ay bumalik siya sa loob at nagsalang ng mainit na tubig sa pugon. Maya-maya pa ay nagtimpla na siya ng kape at umupo sa mahabang bangko na nasa harapan ng kanyang kubo. Matapos maubos ang kape, kinuha niya sa sako kung saan nakalagay ang 3 bayawak. Pumunta siya sa palengke at mabilis niyang naibenta ang mga yon sa isang suki niyang tindero ng karne. Nang makuha ang bayad, ay agad siyang umuwi. Nang makabalik na si Tiago sa kanyang kubo, ay nadatnan niyang nakaupo sa hagdan si Dodong. Lumapit siya rito at inilabas ang perang kinita mula sa pinagbentahan nila ng mga bayawak. Hinati niya yun sa 2 at inabot ang parte ni Dodong. Ito ang parte mo, Dodong, oh. Ating kapatid yan, ha? Kinuha ni Dodong ang pera, ngunit ibinalik nito ang 100 piso kay Tiago. Napakunot ng noo si Tiago at tinignan ang perang inaabot ni Dodong. Para saan yan? Bayad ko sa inis mo kahapon. Alam ko nagagalit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ko kagabi. Sa'yo na yan. Pero sa susunod, huwag mo na akong pipigilan sa gusto kong gawin sa pangangaso ko, ha. Hayaan mo lang ako sa diskarte ko. Kung palagi mo akong pakikialaman, hindi na kita isasama talaga. Mas mabuti pang mag-isa na lang ako kaysa may kasama nga ako pero panay naman ang kontra sa gusto kong gawin. Pasensya na ulit, Tiago, ha. Di ko na uulitin yun. Habang nag-uusap sila, napatingin si Dodong sa sampayan sa gilid ng kubo. Nakabitin doon ang mga pinatuyong balat ng bayawak mula sa mga bayawak na nahuli ni Tiago at hindi nila naibenta. Ang dami mo na palang nahuling bayawak, Tiago, no? Pwede mo na yatang gawing damit ang mga yan, eh. Mas marami pa sa mga nakasabit na yan ang nahuli ko. Ang iba, naibenta ko na. Ganun ba? Sige, Tiago.
Aalis na ako. Makita na lang ulit tayo mamayang gabi. Tumango si Tiago at pinagmasdan si Dodong habang naglalakad yon palayo. Nang wala na si Dodong, ay nilapitan ni Tiago ang mga balat ng bayawak na nakasabit sa sampayan. Napangisi si Tiago habang iniisip kung gaano nakarami ang nahuli niya sa mga nagdaang taon. Hindi tulad ng iba na itinatapon lang ang balat ng bayawak matapos katayin. Siya ay may sariling paraan ng pagpapahalaga sa kanyang mga nahuhuli. Para sa kanya, ang bawat piraso ng balat na nakasabit ay patunay ng kanyang pagiging mahusay na mangangaso sa kanilang baryo. Hinawakan ni Tiago ang isa sa mga pinakaluma at pinakamatigas na balat ng bayawak. Yun ang isa sa unang bayawak na nahuli niya nung binatilyo pa siya. Noon pa man, alam na niyang sa pangangaso siya mabubuhay, kaya wala siyang balak na ihinto yun. Isa lang ang sigurado kay Tiago, hanggat may bayawak sa gubat, ay hindi siya titigil sa pagiging mangangaso. Maya-maya pa, ay nagdesisyon na si Tiago na pumasok sa kanyang kubo. Ngunit nang tatalikod pa lang siya, ay narinig naman niya ang garalgal na boses ng kanyang kapitbahay na si Lolo Tunying. Ito ang nag-iisang albularyo sa lugar nila. Aba, napakarami mo na palang nahuling bayawak, Tiago. Pero sigurado ko, hindi lang bayawak ang nahuli mo sa gubat. Tama ba ko? Tama po kayo, Lolo Tunying. Nakakahuli rin po ako doon ng baboy ramo at ahas. Kung minsan naman po, may naliligaw pang usa. Lahat ng yan po, na ibibenta ko po sa palengke. Alam ko naman na yan ang ikinabubuhay mo. Pero Tiago, magdahan-dahan ka naman. Huwag kang masyadong abusado. Napansin kong halos gabi-gabi ka nang nangangaso. Hindi mo pinatatahimik ang mga hayop sa gubat. Aba, Lolo Tunying, ano naman po masama kung gabi-gabi po ako nangangaso? Mas mabuti nga po na napapakinabangan ng walang kwentang hayop sa gubat. Kesa naman po sa magutom ako o kaya maging sakit ng ulo dito sa lugar natin. Di ba, Lolo Tunying? Tiago, tandaan mo ito, iho. Lahat ng nilalang ng Diyos ay may silbi. Kaya mali ang paniniwala mo na walang kwenta mga hayop sa gubat. Ang bayawak na hinuhuli mo ay may mahalagang ginagampanan sa pagbalanse ng kagubatan. Ang bawat hayop sa gubat ay may papel na ginagampanan. At kung patuloy mo sisirain ang balanseng yon, baka isang araw ay singilin ka ng pang-aabuso mo sa mga hayop na nasa gubat. Ay, Lolo Tunying, wala po akong panahon sa mga sermon nyo. Hindi ko po kayo pinapakialaman sa panggagamot nyo. Kaya wag nyo rin pong pakialaman ang pangangaso ko. Para magkasundo po tayong dalawa. Walang sabi-sabing tinalikuran ni Tiago ang matanda at binuksan ng pinto ng kanyang kubo. Hindi na siya lumingon. Sa halip, isinara niya ng mariin ang pinto at pilit na ipinagsawalang bahala ang mga sinabi ni Lolo Tunying. Umupo si Tiago sa nag-iisang upuan sa kanyang hapagkainan. Kalokohan! Bakit ba nakikialam ang matandang yun sa pangangaso ko? Para kay Tiago, walang kahit na sino ang pwedeng makialam sa kung paano niya gustong kumita ng pera. Lalo na si Lolo Tunying na wala namang alam sa hirap ng buhay niya. Hindi naman ito ang nagpapakain sa kanya. Wala itong karapatang sabihan siya ng dapat at hindi niya dapat gawin. Kung hindi siya manguhuli ng hayop sa gubat, ay hindi niya na alam kung paano siya mabubuhay, lalo na't hindi siya nakatapos sa pag-aaral. Hindi naman siya tulad ng iba na may pamilyang maaasahan o kayang sumandal sa ibang tao. Mag-isa lang siya sa buhay at ang pangangaso lang ang tanging bumubuhay sa kanya. Napailing na lang si Tiago at kinuha niya ang baso na may tubig na nasa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Uminom siya ng mabilis na para bang gusto niyang lunurin ang inis na nararamdaman. Pero kahit na anong gawin niya, naroon pa rin sa isipan niya ang boses ng matanda na parang alingaw-ngaw na hindi niya matakasan.
Paghapong natulog si Tiago, gaya ng palagi niyang ginagawa sa normal na araw. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras at nang magising siya ay madilim na ang paligid. Dahan-dahan siyang bumangon at sandaling tumingin sa kawalan. Nang may masmasan na siya, ay tumayo siya at nagluto na siya ng ulam niya. Nagprito siya ng 2 pirasong galunggong. Nang maluto na yon, ay sumandok siya ng kaning lamig at nagsimula na siyang kumain gamit ang kamay. Habang tahimik na kumakain si Tiago, ay dumating naman si Dodong. Diretso itong pumasok sa kubo niya at lumapit sa kanya. Ang aga mo naman, Dodong. Halika, kumain ka muna. Sige ba, hindi ko tatanggihan yan. Grasya yan eh. Agad na kumuha ng plato si Dodong. Sasandok na sana ito ng kanin, ngunit natigilan ito nang tignan niya ito ng matalim. Oh, bakit parang galit ka? May problema ba, Tiago? Talagang kumain ka, kahit nakita mong 2 lang tong galunggong ko. Niyaya mo ako eh. Natural, kakain ako. Napailing na lang si Tiago at itinuloy ang pagkain. Hindi na siya nag-abala pang magsalita at hinayaan na lang niya si Dodong na saluhan siya sa kanyang hapunan. 8:00 na ng gabi nang marating nila Tiago at Dodong ang masukal na bahagi ng gubat. Dahan-dahan silang gumalaw at sinilip ang bawat siwang ng mga ugat at bato. Hindi nagtagal, sunod-sunod na ang nahuli nila na malalaking bayawak na nagkukubli sa kung saan-saan. Lalong lumaki ang ngiti ni Tiago nang makahuli siya ng 2 baboy ramo gamit ang kanyang sibat. Napakapambihirang makatagpo ng ganon, kaya naman labis ang kanyang tuwa. Alam niya na magiging maganda ang benta niya bukas sa palengke. Punong-puno ang kanilang sako sa dami ng bayawak na kanilang nahuli. Tig-isa sila ni Dodong ng baboy ramo na nakasampay sa kanilang mga balikat habang pinatahak nila ang daan palabas ng gubat. Sa kabila ng pagod, magaan ang pakiramdam ni Tiago dahil nakabawi siya sa kakaunting nahuli niyang hayop nung nakaraang gabi. Abot tenga ang ngiti ni Tiago habang naglalakad sila ni Dodong palabas ng gubat. Bakas sa mukha niya ang saya at tagumpay, habang si Dodong naman ay naglalakad ng may kasamang pagod, ngunit hindi maitatangging masaya rin siya sa dami ng kanilang nahuli sa gabing yon. Nakita mo na, Dodong, kapag hindi ka kumukontra sa mga diskarte ko, ganito ang kalalabasan. Marami tayong mahuhuli. Oo nga, Tiago. Maganda nga huli natin ngayon, pero baka naman pwede tayo magpahinga kahit 1 o 2 gabi man lang. Marami naman tayong nahuli ngayong gabi. Kung gusto mo magpahinga, edi magpahinga ka. Hindi ako pwede magpahinga. Alam mo ba kung gaano karaming gastusin ang kailangan nating harapin sa araw-araw, ha? Hindi tumitigil ang buhay, Dodong, kaya't hindi rin ako pwede magpahinga. Kailangan ko pa rin na maraming hayop na mahuhuli dito sa gubat para hindi ako magutom. Tiago, huwag kang magagalit. Nagsasuggest lang naman ako sa iyo eh. Hindi na nagsalita si Tiago at patuloy lang siya sa paglalakad. Hindi na rin niya masyadong pinansin ang sinabi ni Dodong dahil ayaw niyang masira ang gabi na yon. Kinaumagahan, magaan ang pakiramdam ni Tiago nang magising siya. Agad niyang nakita ang sako na puno ng mga bayawak at ang 2 patay na baboy ramo na nakahandusay sa isang sulok. Naisip niya na dalhin kagad ang mga yon sa palengke upang maging pera. Bumangon siya at binuhat ang sako. Alam niya na hindi niya kayang buhatin ng mag-isa ang mga yon, kaya isinakay niya ang mga nahuli nila ni Dodong nung nakaraang gabi sa kanyang kariton. Habang palabas siya ng bakuran, ay natigilan siya nang biglang humarang sa daraanan niya si Lolo Tunying. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Napabuga ng hangin si Tiago. Lolo Tunying, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong sirain ang umaga ko. Hindi ka talaga nakikinig, Tiago. Patuloy ka pa rin sa paghuhuli ng hayop sa gubat ng higit sa iyong kailangan. Aba,
Hindi ko na kasalanan kung marami kami nahuli noong nakaraang gabi. Maging masaya ka na lang para sa amin ni Dodong. Kasi malaki ang kikitain namin ngayon. Kung naiinggit ka, aba, mangaso ka na lang din. Wala. Mukhang hindi ko na talaga mapipigilan ang pag-aabuso na ginagawa mo. Sige na, huliin mo na lahat ng hayop sa gubat. Pero may isang babala ko sa iyo, Tiago. Huwag mong huhulihin o sasaktan ang gintong bayawak na nakatira sa gubat. Ano, Lolo Tunying? Gintong bayawak? Lolo Tunying, walang gintong bayawak sa gubat. Kahit nga pula, dilaw o berdeng bayawak, wala ron. Ginto pa kaya? Tiago, totoo sinabi ko. May gintong bayawak sa gubat kung saan ka nangangaso. At yun ay alaga ng diwata na si Ariani na nakatira sa gubat na yon. Muling natawa si Tiago. Para sa kanya ay gumagawa lang ng dahilan si Lolo Tunying upang huminto siya sa pangangaso sa gubat. Diwata? Seryoso ka ba, Lolo Tunying? Hindi ako naniniwala sa mga diwata. Kung hindi mo na itatanong, ang kakayahan ko sa panggagamot ay galing sa diwata. Wala akong kakayahang magpagaling kung hindi dahil sa isang diwata. Ang mga diwata ay hindi nakikita ng mga mata ng lahat. Ngunit nasa paligid lang natin sila at kasama nating naninirahan dito sa ating daigdig. Ay nako, sinasayang mo lang ang oras mo, Lolo Tunying. Wala akong oras sa pakinggan ng mga kwentong barbero mo. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin na mas importante kaysa makinig sa mga kwento mo na wala namang katotohanan. Bago pa makapagsalitang muli si Lolo Tunying, ay sinimulan niya ng itulak ang kariton palayo. Hindi na rin niya binigyan ng pansin ang mga sinabi nito dahil para sa kanya, lahat ng yun ay pawang walang katotohanan. Pagdating ni Tiago sa palengke, ay dinala niya ang mga bayawak at baboy ramo sa suki niyang nagbebenta ng karne. Nang mabayaran na siya, ay hindi maipaliwanag ni Tiago ang sayang lumukob sa kanya habang hawak ang perang kanyang napagbentahan. Alam niya na ilang araw din niyang hindi po problemahin ang panggastos niya sa pagkain at iba pa niyang pangangailangan. Nang umalis siya sa palengke, ay hindi na siya makapaghintay na makita ang kaibigang si Dodong dahil sigurado siya na maging ito ay matutuwa sa laki ng magiging hatian nila sa kinita nila ng umagang yon. Nang makauwi na si Tiago sa kubo niya, ay nadatnan niya kagad si Dodong doon na nakaupo sa kanyang hagdan. Lumapit siya sa kaibigan at ibinigay niya rito ang parte nito sa napagbentahan nila sa mga nahuli nilang hayop nung nakaraang gabi. Agad naman yung kinuha ni Dodong at matipid itong ngumiti. Oh, Dodong, ito ang parte mo sa napagbentahan natin ha. Malaki-laki yan. Maraming salamat, Tiago. Malaking tulong to sa amin. Napansin ni Tiago ang bahagyang lungkot sa mukha ni Dodong na hindi nito naitago kahit pilit itong ngumiti. Teka. Parang ang lungkot mo yata. May problema ka ba? Kasi hindi mo na ako makakasama sa isa pangangaso ng ilang gabi. Bakit naman? Itutuloy mo ba yung sinabi mong pagpapahinga? Wala namang problema. Ayokong pilitin ka kung ayaw mo muna sumama sa akin sa pangangaso ko. Hindi yun ang dahilan, Tiago. Namatay kasi ang lola ko sa probinsya. Kaya kailangan naming umuwi ng pamilya ko para sa lamay at libing. Ilang araw din kami mawawala dito sa atin. Saglit na natahimik si Tiago. Hindi niya inasahan ang sagot ni Dodong. Pero hindi rin naman siya tipo ng taong nakikialam sa mga ganong bagay. Ah, ganun ba? O sige, walang problema. Pagbalik mo na lang ulit tayo mga aso. Salamat, Tiago ah. O sige, ingat kayo sa biyahe ah. Tumango si Dodong at itinago ang pera sa bulsa bago tumayo. O sige, Tiago, aalis na ako. Magkita na lang tayo sa pagbabalik ko. Sige tol, walang problema. Pinanood ni Tiago si Dodong habang naglalakad dito papalayo. Ang totoo ay wala naman siyang pakialam kung wala si Dodong dahil ilang taon din siyang nangaso na mag-isa bago sumama si Dodong sa kanya.
Ang mahalaga, makakahuli pa rin siya ng maraming bayawak at iba pang hayop sa gubat. Nang makaalis na si Dodong, nagpasya si Tiago na magtungo sa palengke upang mamili ng pagkain at ilang gamit na kanyang kailangan sa kanyang kubo. Wala na siyang bigas, wala na ring asin, at gusto rin niyang bumili ng ilang bote ng alak bilang pampalipas oras sa mga gabing hindi siya makatulog. Sa kanyang pag-uwi, bitbit niya ang 2 supot na punong-puno ng mga pinamiling bigas, isda, ilang gulay at ang kanyang paboritong lambanog. Napangisi siya habang naglalakad pabalik sa kanyang kubo. Malaking tulong talaga ang pangangaso niya dahil kung hindi dahil doon, ay hindi niya mabibili ang mga bagay na kailangan niya sa araw-araw. Papasok na sana si Tiago sa kubo niya nang natanaw niya si Lolo Tunying na nakaupo sa labas ng kubo nito. Ang matanda ay tahimik na nakamasid sa kanya. Nakakalokong ngumiti si Tiago at lumapit siya sa bakod na kawayan na nagsisilbing hati sa lupang pag-aari ni Tiago at ng matandang albularyo. Lolo Tunying, tignan mo itong mga dala ko. Ang dami ko nabili, no? Buti na lang at masipag ako mangaso sa gubat, di ba? Nagyayabang ka ba sa akin, Tiago? Hindi naman po, Lolo. Ipinapakita ko lang po sa inyo kung ano napapala ko sa pangangaso ko. Yung pangangaso ko na lagi mong pinakikialaman. Tumingin ng diretso si Lolo Tunying kay Tiago habang seryoso ang muka. Mag-ingat ka, Tiago. Hindi mo dapat inaabuso ang kagubatan. At higit sa lahat, iwasan mong hulihin ang gintong bayawak. Hindi siya nakikialam ako sa iyo. Ayoko lang na mapahamak ka. Gintong bayawak? Talaga bang ipipilit mo pa rin sa akin ang gintong bayawak sa gubat na sinasabi mo? Sinasabi ko na sa iyo na malaking kapahamakan ang naghihintay sa iyo kapag sinaktan o ginalaw mo ang bayawak na yon. Alam niyo, Lolo Tunying, kapag nakakita man ako ng gintong bayawak, huhulihin ko agad yun. Malamang malaking halaga yun. Baka pwede ko pang isanla sa pawn shop yun eh. Napailing na lang si Lolo Tunying sa sinabing yun ni Tiago. Halatang hindi ito natutuwa sa sagot ni Tiago. Hindi ako nagbibiro, Tiago. Seryosohin mo mga sinasabi ko sa iyo at baka sa huli ay magsisi ka. Wala akong oras para sa mga kwento mo tungkol sa gintong bayawak, Lolo Tunying. Ang mahalaga, ilang araw akong hindi mamumroblema sa kakainin ko dahil sa pangangaso ko. Hindi na hinintay ni Tiago ang sagot ng matandang albularyo at diretso siyang pumasok sa kanyang kubo. Habang inaayos niya ang kanyang mga pinimili, ay patuloy pa rin siyang natatawa sa sinabi ng albularyo sa kanya. Alam niya na tinatakot lang siya ni Lolo Tunying upang huminto na siya sa kanyang pangangaso. Kung anuman ang dahilan nito kung bakit nito yung ginagawa, ay wala na siyang pakialam. Kinagabihan, gaya ng nakasanayan ni Tiago, ay nagtungo na siya sa gubat upang mangaso. Hindi niya kasama si Dodong sa gabing yon, kaya mag-isa niyang tinahak ang masukal na daan habang dala ang isang sibat at sako. Pumwesto siya sa lugar kung saan palagi siyang nakakahuli ng mga bayawak. Matagal siyang naghintay at nagmatsyag, pero tila mailap ang mga hayop sa gabi na yon. Ilang oras ang lumipas bago siya nakahuli ng isang bayawak at hindi na yon nasundan pa. Napasimangot si Tiago sa labis na pagkainis. Kung ano kasing ikinadami ng huli niya nung nakaraang gabi, ay siya namang kabaligtaran ng gabing yon. Nang wala na talagang mahuli si Tiago at inabot na siya ng madaling araw, ay nagdesisyon na siyang bumalik sa baryo. Pagdating niya sa kanilang baryo, ay agad siyang nagtaka sa kanyang nakita. Ilang bahay ang wasak, may sirang mga dingding at bubong na parabang isang malakas na bagyo ang dumaan. May mga sugatang tao, ang ilan ay may malalalim na galos at pasa. May mga umiiyak at halatang takot na takot at hindi alam ang gagawin. Ang buong baryo ay tila nabalot ng takot.
at kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tiago si Lolo Tunying sa labas ng kubo nito. May ginagamot itong isang lalaking duguan ang bisig, habang may dalawa pang sugatan na tila naghihintay na gamutin ito. Nilapitan ni Tiago ang matanda upang magtanong. Lolo Tunying, ano po nangyari dito sa atin? Bakit nagkakagulo po ang lahat? Hindi lumingon si Lolo Tunying at patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Lolo Tunying, ano ba? Sagutin niyo naman ako! Saka na tayo mag-usap, Tiago. Marami pa akong kailangang gamutin. Pumasok ka na lamang muna sa kubo mo. Hindi na pinilit pa ni Tiago na sagutin siya ni Lolo Tunying. Tumingin siya sa paligid at hindi niya naiwasang mag-alala para sa kanilang baryo. Ngunit wala na siyang nagawa kundi lumakad papasok sa kanyang kubo at doon niya inisip kung ano ba talaga ang nangyari sa baryo nila habang nangangaso siya sa gubat. Pagkagising ni Tiago kinaumagahan, agad niyang naalala ang kaguluhang naganap sa kanilang baryo. Hindi niya mapagtanto kung ano talaga ang nangyari at bakit may mga bahay na wasak, may sugatan at may takot sa muka ng mga tao. Bumangon siya mula sa papag at dumiretso sa lutuan upang magtimpla ng kape. Lumabas siya ng kubo at sa labas niya, inumpisahang inumin ang kape. Napatingin siya sa gawin ng bahay ni Lolo Tunying at nakita niya ang matanda na nakaupo sa labas ng kubo nito. May hawak din itong tasa ng kape. Agad niyang nilapitan ang matandang albularyo. Lolo Tunying, ano ba talaga nangyari dito kagabi? Nasa gubat po ako at wala akong alam sa nangyari dito. Tiago, sinalakay tayo ng mga aswang kagabi. Isang grupo sila na pinamumunuan ni Karim. Napangisi si Tiago at agad na tumawa nang marinig ang sagot ng matanda. Lolo, seryoso ka? Aswang? Sino naman maniniwala sa ganyan? Pabihira ka, Tiago. Magtatanong-tanong ka sa akin tapos hindi ka naman pala maniniwala sa sagot ko. Kasi naman, Lolo Tunying, ang gusto ko malaman ay hindi yung kasinungalingan mo. Hindi ako nagsisinungaling, Tiago. Pasalamat ka at wala ka rito kagabi. Hindi mo naranasan ang takot na dinanas ng mga nakasaksi sa pagsalakay ng mga aswang na yon. Natahimik si Tiago. Tinitigan niya ang mukha ng matanda at naramdaman niyang hindi ito nagbibiro. Humigop muna ng kape si Lolo Tunying bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nung araw, dito nakatira si Karim. May mga insidente ng pagpatay ng aswang sa baryo natin. Nang malaman ng mga tao na siyang may kagagawan, agad siyang pinalayas. Pero bago siya umalis, nagbanta siya na babalik siya at maghihiganti sa lahat ng tao rito. Ayan ka na naman sa kwentong barbero mo, Lolo Tunying. Alam mo, sa iba na lang ako magtatanong para makakuha ako ng matinong sagot. Noon gintong bayawak tapos ngayon, aswang naman. Grabe ka na talaga. Sige na, diyan ka na. Umiling si Tiago habang patuloy na natatawa at naglalakad pabalik sa kanyang kubo. Pagsapit ng gabi, muling tinahak ni Tiago ang daan patungo sa gubat upang mangaso. May dala siyang sibat at sako habang naglalakad siya sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan. Masaya siya dahil maliwanag ang buwan. Ibig sabihin ay madali niyang makikita ang mga hayop sa gubat. Ayos! Maswerte ako ngayon. Siguradong marami akong mahuhuling bayawak. Nagsimula na maghanap ng mahuhuling hayop si Tiago. Ngunit pagkalipas ng ilang oras na paglalakad at paghahanap, wala siyang kahit isang hayop na nakita. Kahit ang mga bayawak na kadalasan ay madaling mahuli, ay tila naglaho sa paligid. Ramdam niya ang hindi pangkaraniwang katahimikan ng gubat. Ano bang nangyayari? Bakit parang biglang nawala mga hayop dito? Dismayado na si Tiago, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Hindi niya hahayaang umuwi siyang walang dala. Kaya nagdesisyon siyang tumungo pa sa mas malalim na bahagi ng gubat. Isang lugar
na hindi pa niya napupuntahan noon. Habang naglalakad, napansin niyang unti-unting lumalabo ang liwanag ng buwan dahil sa makapal na sanga ng mga puno. Ang hangin ay mas lumamig. Sa kabila ng kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya, ay itinuloy pa rin niya ang kanyang paglalakad. Habang naglalakad si Tiago, sa hindi pa niya napupuntahang bahagi ng gubat, bigla siyang napahinto nang mapansin niya ang isang napakalinis na lawa na tila hindi pa nagagalaw ng tao. Kumikinang ang tubig doon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa ibabaw ng tubig ay may mga alitaptap na lumilipad. Pakiramdam ni Tiago ay nasa ibang mundo siya ng sandaling yun. Wow! Ang ganda naman dito! Bakit ngayon ko lang ito nakita? Teka, baka mas maraming hayop dito ah! Lumapit si Tiago sa gilid ng lawa at pinagmasdan ang malinaw na tubig na animoy salamin. Ngunit bago pa siya tuluyang malibang sa kagandahan ng lugar na yon, ay bigla siyang natigilan nang may nakita siyang kakaiba sa gitna ng lawa. Sa ibabaw ng isang malaking bato ay may isang bayawak na kakaiba. Ang balat noon ay kulay ginto at kumikinang. Ang gintong bayawak na sinasabi ni Lolo Tunying. Biglang sumagi sa isip niya ang babala ni Lolo Tunying tungkol sa gintong bayawak. Naalala niya na ayon sa matanda ay hindi niya maaaring saktan o hulihin dahil ang gintong bayawak na yon ay alaga ng diwata na si Aryani. Ngunit imbis na matakot ay nagningning ang kanyang mga mata sa ideya na maaari niyang maibenta ang gintong bayawak sa malaking halaga dahil bihira lang ang ganong uri ng bayawak. Nagsimulang humakbang si Tiago papunta sa lawa, ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan ay biglang bumalaw ang gintong bayawak at tumalon sa tubig. Mabilis siyang lumangoy palayo. Walang pag-aalinlangan na lumusong si Tiago sa lawa na ang taas ng tubig ay hanggang bewang niya. Hinabol niya ang bayawak at ilang beses niya yung tinangkang sibatin, pero palagi yung nakakaiwas. Napakabilis nitong lumangoy at kahit anong gawin niya ay hindi niya yun matama-tamaan. Nagpatuloy ang kanyang paghabol sa gintong bayawak hanggang sa wakas, sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay ay nasibat niya ang gintong bayawak. Tumusok ang matulis na dulo ng sibat sa katawan nito. Hayop kang gintong bayawak ka! Pinahirapan mo pa ako ah! O ano ka ngayon? Huli ka! Isang matinding kasiyahan ang bumalot kay Tiago nang iangat niya ang sibat at nakita niya na nasa dulo nun ang gintong bayawak na nagpupumiglas pa. Makalipas lang ang ilang segundo ay huminto na ang gintong bayawak sa paggalaw at tuluyan na yung binawian ng buhay. Naglakad si Tiago papunta sa pangpang. Nang makaahon na siya sa tubig, ay tinignan niyang muli ang gintong bayawak. Hindi pa rin siya makapaniwala na may ganong uri ng bayawak na nabubuhay sa gubat na yon. Nagulat si Tiago nang biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na dagundong na parang kulog na nagmumula sa ilalim ng lupa. Napalingon siya bigla sa lawa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya na may unti-unting nabubuong ipo-ipo sa gitna ng lawa. Ang tubig ay umikot ng napakabilis at tila may bumubulwak na liwanag mula sa ilalim. Hindi siya makagalaw na para bang napako ang kanyang mga paa sa lupa dahil sa pagkakabigla. Mula sa gitna ng ipo-ipo, isang figura ang lumitaw. Isang babae na may hindi pangkaraniwang ganda. Mahaba ang buhok nitong kulay pilak. Sumasayaw-sayaw ang buhok nito sa hangin na para bang may sarili yung buhay. Ang kasuotan nito ay puting tela na malambot at bahagyang kumikinang. Pero ang ikinatakot ni Tiago ay puro puti ang mga mata nito. Lumipad ang babae palapit sa kanya habang bakas sa mukha nito ang matinding pagkapuot. Sino ka? Huwag ka lalapit! Ka lalapit!
Lumayo ka sa akin! Hindi siya sinagot ng babae. Nagpatuloy lang ito sa paglapit sa kanya. At sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ni Tiago ay parang hinihigop siya ng presensya nito. Nanginig ang buong katawan ni Tiago at hindi niya namalayan na nabitiwan na pala niya ang sibat kung saan nakatusok sa dulo nun ang gintong bayawak. At sa isang iglap ay nasa harapan na niya ang mahiwagang babae. Nanghina ang mga tuhod ni Tiago sa matinding takot na nararamdaman, kaya napaupo siya sa lupa. Ramdam na ramdam niya ang matinding galit sa kanya ng mahiwagang babae. Hindi kita mapapatawad, Tiago. Dahil sa pagpaslang mo sa alaga kong gintong bayawak. Napasinghap si Tiago. Napatingin siya sa gintong bayawak na nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang babaeng kaharap niya ay walang iba kundi si Ariani, ang diwatang sinabi ni Lolo Tunying na nagbabantay sa kagubatan na yon. Teka, ikaw si Ariani? Tama ka. At ngayon, isang kaparusahan na hindi mo makakalimutan ang ipapataw ko sa'yo. Patawad, hindi ko alam. Hindi ko alam na alaga mong gintong bayawak na yon. Wala kang hapa sa pagpatay sa mga hayop sa gubat na ito. Matagal na kitang minamatyagan, Tiago. Alam ko kung gaano ka kaabusado. Hindi ko sinasadya, hindi ko talaga sinasadya. Maawa ka sa akin, Ariani. Patawarin mo ako. Hindi na may babalik ng iyong pagiging ng tawad ang buhay ng aking alaga. At hindi rin ito mababago ang lahat ng kasalanan mo sa gubat na ito. Ariani, magbabago na ako, pangako. Maniwala ka sa akin, magbabago na ako. Hindi sapat ang pangako, Tiago. Kailangan mo maramdaman ang aking galit at puot upang maintindihan mo na lahat ng kasamaan na ginawa mo ay merong kaparusahan. Napapikit si Tiago. Nanginginig siya sa takot. Alam niyang hindi siya basta-basta pakakawala ng diwata. Napaatras siya nang makita niyang itinaas ni Ariani ang mga kamay nito. Mula sa palad ng diwata ay lumitaw ang isang makinang na berdeng mutya na animoy na babalot ng mahika. Unti-unting lumutang ang mutya sa hangin. Sa iyong kasakiman at kawalan ng respeto sa kalikasan, ipapataw ko sa iyo ang isang sumpa. Mabilis na lumipad ang mutya. Napamulagat si Tiago nang pumasok yun sa kanyang bibig. Bumaba sa kanyang lalamunan at parang naglakbay sa kaloob-looban ng kanyang katawan. Pilit niyang isinuka ang mutya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Pakiramdam niya ay tuluyang naging bahagi na yun ng kanyang laman at dugo. Halos mabaliw siya sa takot at galit. Napatingin siya kay Ariani habang nakikiusap ang kanyang mga mata. Anong ginawa mo sa akin? Ano yung pinalunok mo sa akin? Ang mutya ng gintong bayawak. Sa tuwing magagalit ka o makakaramdam ng matinding emosyon, ay magbabagong anyo ka at magiging isang taong bayawak. At upang hindi ka na rin maging lapastangan sa kalikasan at mga hayop, mawawala lamang ang mutya ng gintong bayawak sa iyong katawan kapag nakagawa ka ng isang kabutihang may malaking pakinabang sa maraming tao at sa kalikasan. Hindi mo maaaring gawin sa akin to. Maawa ka. Nagmakaawa si Tiago. Tumayo siya upang lapitan si Ariani. Ngunit bago pa niya magawa yun, ay unti-unti nang naglaho si Ariani sa hangin. Luminga siya sa kanyang paligid sa pag-asang makikita niya ang diwata. Ngunit bigo siya. Ariani! Ariani, bumalik ka! Bawiin mo ang mutya! Alisin mo sa katawan ko to! Huwag mo akong isumpa, Ariani! Ariani! Ngunit kahit na anong sigaw at pagsamo ni Tiago, ay hindi na nagpakita pa sa kanya si Ariani. Nang mapagtanto ni Tiago
Nawala na nga si Ariani, ay napabuntong hininga siya at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang makapag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin, biglang gumapang sa kanyang pandinig ang kakaibang tunog. Napalingon siya sa paligid at doon niya nakita ang mabilis na pagdating ng napakaraming bayawak mula sa gilid ng lawa, sa likod ng mga punong kahoy at maging sa matataas na damo. Mapupula ang mga mata ng mga yon at ang ilan ay malalaki na halos kasinlaki ng aso. Pinalibutan ng mga bayawak si Tiago. Wag! Wag! Huwag kayo lumapit! Lumayo kayo sa akin! Huwag kayo lumapit! Napaatras si Tiago at saka siya tumakbo ng mabilis palayo sa mga bayawak. Humahango siya. Tinahak niya ang daan palabas ng kagubatan. Abot langit ang takot na nararamdaman niya habang dama niya ang malamig na pawis sa kanyang muka. Ngunit habang patuloy siyang tumatakbo, isang matinding pagod ang dumaloy sa kanyang katawan. Parang bigla siyang nanghina. Parang may kung anong mabigat na bagay ang pumigil sa kanyang mga paa. Napahinto si Tiago sa pagtakbo habang habol ang kanyang paghinga. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at labis siyang nanghilakbot nang makita na matutulis at kulay itim na ang kanyang mga daliri sa kamay. Ang kanyang balat ay mabilis na nagbago. Naging magaspang yun at nagkaroon ng kaliskis ng tulad sa isang bayawak. Napaatras siya sa labis na gulat. Mas lalo niyang naramdaman ang mas matinding pagbabago sa kanyang katawan. Lumapad ang kanyang dibdib at kusang lumabas ang kanyang dila gaya ng sa isang bayawak. Kasunod nun ay naramdaman niya na humaba ang kanyang muka at ang kanyang ilong ay nawala. Nagkaroon siya ng matutulis na pangil. Marahang lumabas mula sa kanyang likod ang isang mahaba at makapal na buntot. Sa tindi ng sakit at takot na nararamdaman niya, napasigaw si Tiago ng malakas. Ang kanyang tinig ay hindi na tinig ng tao, kundi isang malalim at garalgal na hiyaw ng isang halimaw. Hindi na kinaya ni Tiago ang nangyari sa kanya, kaya umikot ang paningin niya. Bumagsak siya sa lupa at doon ay tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Maliwanag na nang bumalik ang ulirat ni Tiago. Agad siyang napasigaw dahil ang unang pumasok sa utak niya ay ang alaala na nag-anyong taong bayawak siya. Ngunit napigilan siya nang napansin niya na nasa loob siya ng isang kubo na hindi pamilyar sa kanya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at napagtanto niyang tao na siya ulit. Wala na ang matutulis na kuko, ang kaliskis at ang buntot. Napahawak siya sa kanyang noo at doon niya naramdaman ang malamig na dahon na nakatapal doon. Biglang bumukas ang pinto ng kubo at pumasok doon si Lolo Tunying na may dalang maliit na palanggana na may lamang tubig. Mabuti naman at nagising ka na, Tiago. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa iyo? Anong ginagawa ko rito sa bahay mo? Paano ako napunta rito? Napansin kong hindi ka pa umuuwi simula kagabi. Alam ko kasi na madaling araw ay nakakauwi ka na. Bilang kapitbahay mo, nag-alala ko sa iyo kaya nagtungo ko sa gubat para hanapin ka. Nakita kitang nakahandusay sa lupa at walang balay. Kaya nagpatulong ako sa ilang kalalakihan para may uwi ka rito. Sarado ang bahay mo, kaya dito na muna kita dinala. Napalunok si Tiago. Pilit niyang inilala ang nangyari bago siya mawalan ng malay. Dahil doon ay kinakabahan siyang napatingin kay Lolo Tunying. Lolo Tunying, nung nakita niyo po ako sa gubat, ano pong itsura ko? Eh di kung anong itsura mo ngayon, ay ganon din kita nung nakita kanina. Abay bakit ba? Meron ka bang ibang itsura para magtanong ka sa akin ng ganyan? Wala naman po. Salamat po sa inyo, Lolo Tunying. Pero kailangan ko na pong umuwi. Natataranta si Tiago. Bago pa makapagtanong ang matanda, ay nagmamadaling lumabas si Tiago mula sa kubo. Mabilis siyang naglakad pauwi sa kanyang bahay. Pagkarating niya sa kanyang kubo,
ay agad niyang isinara ang pinto. Inilapat niya ang kanyang likod sa dingding habang humihingal. Binalikan niya sa isip ang mga nangyari nung nakaraang gabi, ang pagpapakita ni Aryani, ang sumpa at ang kanyang biglaang pagbabagong anyo bilang isang taong bayawak. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay may kakaiba pa ring dumadaloy sa kanyang dugo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Dama niya ang bigat ng mutya ng gintong bayawak na itinanim sa loob ng kanyang katawan. Sa mga sumunod na araw, hindi na naging katulad ng dati ang buhay ni Tiago. Palagi siyang wala sa sarili. Laging malalim ang iniisip at bihirang makausap ng kanyang mga kapitbahay. Kahit anong gawin niya, hindi niya maalis-alis sa isipan ang gabing nagbago ang kanyang pagkatao. Ang sandaling naging isang nilalang siya na hindi niya mawari kung tao pa ba o isang halimaw. Sa tuwing pipikit siya, bumabalik sa alaala niya ang kanyang matutulis na kuko, ang makunat at magaspang na balat na parang kaliskis, at ang mahaba niyang buntot. Hindi niya alam kung may pagkakataon pa bang maging normal muli ang buhay niya o kung kailan muling magpapakita ang sumpang iniwan sa kanya ng diwatang si Aryani. Habang patuloy na naguguluhan si Tiago sa kanyang sariling pagkatao, isang mas matinding panganib ang muling nangyari sa kanilang baryo. Isang gabi, isang panibagong pag-atake ng mga aswang na pinamumunuan ni Karim ang naganap sa kanilang baryo. Inatake ng mga aswang ang lahat ng tao na nakita ng mga yon. May mga namatay at may ilang nasugatan. Habang nangyayari yon, ay nakatago lang si Tiago sa loob ng kanyang kubo. Nasaksihan ni Tiago ang tunay na lupit ng mga aswang. Nakita niya kung paano ginilitan ng matutulis na kuko ni Karim ang isang lalaking nagtangkang protektahan ang pamilya nito. Dahil doon, ay tuluyan na siyang naniwala sa sinabi ni Lolo Tunying na ang baryo nila ay nanganganib dahil sa banta ng mga aswang. Paminsan-minsan ay nangangaso pa rin si Tiago upang meron siyang makain at upang magkaroon siya ng pera. Pero sa bungad na lamang siya ng gubat nag-aabang ng mahuhuli. Takot na siyang magtungo sa mas masukal na bahagi ng kagubatan dahil takot na siyang makaharap muli si Aryani. Isang umaga, habang papunta si Tiago sa palengke, ay nadaanan niya ang isang grupo ng mga lasing na nag-iinuman sa gilid ng kalsada. Napansin siya ng isa sa mga yon at agad siyang kinantsawan. Tinawag siya nito na Tiagong Bayawak. Dahil sa uri ng kanyang trabaho, marami pang sinabi ang mga lalaki na naging dahilan upang magpantig ang tenga ni Tiago. Nagsimulang bumangon ang matinding galit sa dibdib ni Tiago. Naikuyom niya ang kanyang kamao habang nanginginig sa galit. Hindi niya matanggap ang pangungutya ng mga lalaki, lalo na't wala siyang natatandaan na may nagawa siyang mali sa mga yon. Mabilis siyang bumalik sa kanyang bahay at dinampot ang kanyang itak. Galit na galit siyang lumabas at dire-diretsyong tinungo ang grupo ng mga nagiinuman. Nang makita siya ng mga ito, ay agad na nilukob ng takot ang muka ng mga yon. Ang buong akala ni Tiago ay natakot ang mga nag-iinom sa dala niyang itak. Ngunit nang makita niya ang kanyang kamay, ay napansin niya na matutulis na ang kanyang kuko at ang balat niya ay gaya na ng sa bayawak. Napagtanto niya na natakot ang mga lalaki dahil sa nasaan yung totoong bayawak na naman siya. Labis na nataranta si Tiago, lalo na nang magsisisigaw ang mga lalaki at dinampot ng mga yon ang mga upuan at ibinato sa kanya. Napaatras si Tiago, kasabay ng isa pang paghagis ng bote sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang tumakbo papunta sa kagubatan. Nagdesisyon siyang doon muna siya magtatago habang hindi pa siya bumabalik sa pagiging tao. Makalipas ang ilang oras na pagtatago sa gubat, ay unti-unting humupa ang galit at kaba sa dibdib ni Tiago. Huminga siya ng malalim
at pilit na pinakalma ang sarili. Nang tignan niya ang kanyang mga kamay, ay bumalik na yon sa pagiging normal. Nawala na ang matutulis niyang mga kuko, wala na ang kaliskis, at muli na siyang naging isang tao. Napayuko siya at napahawak sa kanyang muka. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari yon sa kanya. Tumayo siya at pinagpag ang dumi sa kanyang damit. Kailangan niya nang umalis sa gubat. Habang tinatahak niya ang daan pauwi, bigla siyang napahinto nang maramdaman niyang may kakaibang presensya sa kanyang paligid. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at isang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Maya-maya lang ay naging si Ariani ang liwanag na yon. Anong pakiramdam na maranasan ang pait ng aking parusa? Ariani, mahal na diwata, maawa ka sa akin. Hindi ko na kaya. Alisin mo na ang mutya ng gintong bayawak sa katawan ko. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Kahit ilang beses ka pang magmakaawa sa akin. Yan ang resulta sa pagpatay mo sa aking alaga at sa pagiging abusado mo sa mga hayop sa kamubatang ito. Alisin mo na sabi ang mutya sa katawan ko. Tanggapin mo na lang na wala na ang alaga mong gintong bayawak. Nakikiusap ako sa'yo. Mataman siyang tinitigan ni Ariani. Tila aliw na aliw ang diwata sa depresyon na nakikita niya sa kaawa-awang lalaki. Ikaw mismo ang pumatay sa aking gintong bayawak. Kaya ikaw ang pumalit sa kanya. Pero may paraan pa para mawala ang sumpa na ginawad ko sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin nung una tayo nagkita? Kontrolin mo ang sarili mo. Kung ayaw mo maging taong bayawak, pigilan mo ang galit, pati na ang iba pang matinding emosyon. At hindi ba ang sabi ko sa'yo, ay kailangan mong gumawa ng isang malaking kabutihan upang mawala ang mutya sa'yo. Nagmamatsyag ako sa'yo, Tiago. Wala pa ako nakikitang kabutihan na ginagawa mo. Napalunok si Tiago. Nanlisik ang mga mata niya habang nakatingin kay Ariani. Naisip niya, kung hindi niya makukuha sa pakiusapan si Ariani, ay gagamitan na lang niya yon ng dahas. Niloloko mo lang ako. Pinaglalaruan mo lang ako. Umanda ka sa akin! Sinugod ni Tiago si Ariani. Ngunit bago pa niya ito malapitan, ay bigla itong naglaho. Malutong na napamura si Tiago. Sumabog ang sigaw niya sa buong gubat habang nanginginig ang buo niyang katawan. Natigilan siya nang marinig niya ang nakakalokong halakhak ni Ariani. Luminga siya sa paligid, ngunit hindi niya na nakita pa ang mahiwagang diwata. Nanlaki ang mga mata ni Tiago nang maramdaman niyang unti-unti na naman siyang nagiging taong bayawak. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at nagsimula na namang umitim ang kanyang mga kuko. Huminga siya ng malalim at pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Umikit siya at isinantabi niya ang galit niya kay Ariani. Ilang sandali lang ay bumalik na ang kanyang paghinga sa normal. Hindi na natuloy ang pagbabagong anyo niya nang tuluyan na siyang kumalma. Nanghihinang napaupo si Tiago sa lupa habang patuloy niyang habol ang kanyang hininga. Naisip niya na wala na siyang magagawa kundi tanggapin na nasa kanya na ang mutya ng gintong bayawak. Ang kailangan na lang niyang gawin ay subukan ang solusyon na sinabi ni Ariani upang mawala na ang sumpa at ang mutya sa kanya. Matapos ang ilang minuto, ay lumabas na ng gubat si Tiago at mabigat ang dibdib. Ano ba kasi malaking kabutihan ang sinasabi ng Ariani na yun? Nang makalabas na si Tiago ng gubat, ay natigilan siya nang makita niya ang isang matandang babae na hirap sa pagbubuhat ng isang sako. Halata sa payat nitong katawan at mabagal na kilos na hindi nito kayang dalhin ang sako na yun. Naisip ni Tiago na kung tutulungan niya ang matanda, ay baka yun na ang kabutihang hinihintay ni Ariani na gawin niya.
Kaya walang pagdadalawang isip na lumapit si Tiago sa matandang babae. Nay, mabigat po yan ah. Ako na po magdadala. Nag-angat ng tingin ang matanda. Halatang nag-aalinlangan ito sa una. Pero kalaunan ay ngumiti ito at iniabot sa kanya ang mabigat na sako. Nagpasalamat ito sa kanya. Anito ay hindi nito inaasahan na meron pang mabubuting tao na kagaya ni Tiago. Ayon sa matanda, ay sasakayan ito ng tricycle pupunta. Pinasan ni Tiago ang mabigat na sako ng bigas sa kanyang balikat. Naglakad siya sa ilalim ng matinding sikat ng araw habang nasa unahan niya ang matandang babae. Nang makarating na sila sa sakayan ng tricycle, ay inilagay ni Tiago ang sako ng bigas sa likod ng tricycle. Muling nagpasalamat ang matandang babae at kumaway pa ito sa kanya bago sumakay sa tricycle. Mag-iingat po kayo, Nay ah! Kumaway din si Tiago sa matandang babae at nang makaalis na ang tricycle ay napangiwi siya dahil ramdam niya ang pananakit ng kanyang balikat. Paalis na sana siya nang biglang may lumapit na isang lalaki. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala habang habol nito ang paghinga. Lumapit ang lalaki kay Tiago at kinausap siya. Pare, pwede mo bang tanong? May nakita ka bang matandang babae na may dalang sako ng bigas? Oo, kasasakay lang ng tricycle eh. Kaalis lang. Bakit? Magnanakaw ang matandang babaeng yun. Ninakaw niya yung sako ng bigas sa tindahan ko. Lang niya naman oh, natakasan pa ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tiago. Saglit siyang natigilan at hindi alam kung ano ang mararamdaman nang mapagtanto niya na mali siya ng tinulungan. Kung ganun ay nasayang lang pala ang paggawa niya ng kabutihan dahil magnanakaw ang kanyang tinulungan. Simula ng araw na yon ay sinubukan ni Tiago na gumawa ng iba't ibang kabutihan. Umasa siyang kapag ganun ang ginagawa niya ay tuluyang mawawala ang mutya ng gintong bayawak sa kanyang katawan. Tinulungan niya ang mga kapitbahay sa pagbubuhat ng kanilang paninda sa palengke, nagpakain ng mga pulubi sa bayan at tumulong sa pag-aayos ng bubong ng isang matandang mag-asawa bago pa man dumating ang bagyo. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang naghahanap ng paraan upang makatulong sa iba, kahit na sa pinakamaliit na bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa ni Tiago, ay nanatili pa rin sa kanya ang mutya ng gintong bayawak. Sa tuwing nadadala siya ng matinding emosyon, galit, takot o labis na saya, ay nararamdaman niya pa rin ang pag-init ng kanyang katawan at ang banta na magbabagong anyo na naman siya. Hanggang isang araw ay nais ng sumuko ni Tiago dahil pakiramdam niya lahat na ng kabutihan ay nagawa na niya, ngunit hindi pa rin nawawala ang mutya at ang sumpa sa kanyang katawan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Tiago, ay nagising siya sa malalakas na sigawan at iyakan sa labas. May mga humihingi ng saklolo, may mga nagtatakbuhan, may tunog ng mga bagay na bumabagsak at nababasag. Mabilis siyang napaupo sa higaan. Alam na niya kung ano ang nangyayari. Muling umaatake ang mga aswang sa kanilang baryo. Hindi na nagtangkang sumilip sa bintana si Tiago dahil alam niya na sa oras na makita niya ang kakilakilabot na nangyayari sa labas, ay baka hindi niya makontrol ang takot at muling magbago ang kanyang anyo. Nanatili siyang nakaupo sa isang sulok habang pilit na pinapakalma ang sarili. Laking gulat ni Tiago nang biglang nawasak ang pinto ng kanyang kubo. Halos mapatalon siya sa gulat ng isang aswang ang pumasok. Tumutulo ang malapot na laway nito. Pulang-pula ang mga mata nang tumingin sa kanya. Bakas sa mukha ng aswang ang labis na gutom. "Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi ako natatakot sa iyong aswang ka!" Hindi sumagot ang aswang. Ngumisi lang ito na parang nakakaloko.
saka biglang sumugod. Mabilis na kumilos si Tiago. Tumayo siya at binuksan ang bintana. Mula roon ay tumalon siya palabas ng bahay. Nang bumagsak siya sa lupa, ay mabilis siyang tumakbo papunta sa malawak na palayan sa likod ng kanyang kubo. Naririnig niya ang mabilis na yabag ng aswang sa likuran niya. Mas mabilis yun kesa sa kanya, kaya mas lalong binilisan pa ni Tiago ang pagtakbo. Nang sandaling yun, ay nilamon na siya ng labis na takot. Alam niya na sa sandaling maabutan siya ng aswang, ay yun na ang kanyang katapusan. Hanggang sa dumulas ang paa niya sa pilapil at nadapa siya. Napasubsob siya sa lupa. Mariing napamura si Tiago nang napasubsob ang mukha niya sa putik. At bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang mabilis na pagbabagong nangyari sa kanyang katawan. Sa pagtingin niya sa kanyang braso, ay balat na ng bayawak ang naroon. Alam niya na dahil sa matinding takot ay naging taong bayawak na naman siya. Mabilis na tumayo si Tiago. Humarap siya sa aswang at nakita niya na nabigla ito nang makita ang kanyang anyo. Napaatras ang aswang, ngunit agad itong sumugod sa kanya. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na niya ang aswang. Itinaas nito ang matutulis nitong kuko para sagpangin siya. Ngunit bago pa nito yun magawa, ay umilag si Tiago ng walang kahirap-hirap. Napansin niyang parang natural lang sa katawan niya ang ganong kabilis na pagkilos. Muli siyang inatake ng aswang, ngunit sa pagkakataon na yun, ay hindi na siya nag-atubiling lumaban. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, alam niya kung paano makipaglaban kahit wala siyang karanasan na makipaglaban sa mga aswang. Umikot siya sa gilid ng aswang at kinalmot niya ito gamit ang kanyang matatalim na mga kuko. Napunit ang balat at laman ng aswang. Napahiyaw ito at umatras habang hawak ang dumurugong sugat sa tagiliran. Muling umatake ang aswang sa kanya, ngunit lahat ng pag-ataking ginawa nito ay matagumpay na naiwasan ni Tiago. Nang makakita siya ng pagkakataon, ay nilaslas niya ang leeg ng aswang gamit ang kanyang matutulis at mahahabang kuko. Bumagsak ang katawan ng aswang sa putikan. Matagal niya yung tinitigan at nang hindi na yun gumalaw, ay dun niya napagtantong napatay niya ang aswang. Hindi makapaniwala si Tiago sa kanyang nagawa. Luminga siya sa kanyang paligid at mabilis siyang tumakbo nang dahil sa takot na may makakita sa kanya. Patuloy siyang tumakbo hanggang sa tuluyang makapasok sa loob ng gubat. Doon na siya huminto habang habol ang kanyang paghinga at nanginginig ang buo niyang katawan. Umupo siya sa ilalim ng isang malaking puno at isinandal ang likod sa katawan nun. Tahimik siyang naghintay doon sa pagbalik niya sa pagiging tao. Umaga na nang lumabas si Tiago mula sa kanyang pagtatago sa gubat. Habang naglalakad siya pauwi, nanlumo siya sa kanyang nakita. Mga bangkay na nakahanay sa gilid ng kalsada na may mga sugat at bakas ng matitinding kalmot at kagat mula sa aswang. Dinig na dinig niya ang hagulgol ng mga namatayan. Mabigat ang bawat takbang ni Tiago hanggang sa makarating siya sa kanyang kubo. Nang makita niya ang isang sirang pinto, ay agad niyang inumpisahang ayusin yun. Habang inaayos niya ang pinto, ay nagulat siya nang marinig niya ang pagtawag ni Lolo Tunying sa kanyang pangalan. Hindi siya lumingon. Patuloy lang siyang nagkunwaring abala sa pagkukumpuni ng pinto. Alam kong pagod at takot ka, pero kailangan natin mag-usap, Tiago. Bumitaw si Tiago sa martilyo at hinarap ang matandang lalaki habang pinipigilan niya ang galit sa kanyang dibdib. Lolo Tunying, pakiusap. Wala ako sa wisyo para makipag-usap sa kahit na sino ngayon. Umalis na lang po kayo. Nakita kita kagabi. Tumakbo ka papunta sa palayan. Nanlamig si Tiago. Napalunok siya at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Labis siyang nag-alala dahil baka nakita nito ang kanyang pagbabagong anyo. Oo, tama kayo. Tumakbo nga ako ron. Hinabol ako ng aswang kaya
Malamang tatakbo ko para makatakas. May problema ba ron? Alam kong hindi lang yun ang nangyari, Tiago. Matagal ko nang alam ang sikreto mo. Nung matagpuan kita nun sa gubat, ay wala kang malay at nasaan yung taong bayawak ka. At sa mismong harapan ko, bumalik ka sa pagiging tao. Naningkit ang mga mata ni Tiago. Humakbang siya palapit sa matanda at bigla niyang hinawakan ang kwelyo ni Lolo Tunying at hinila to palapit sa kanya. Subukan mo lang na ipagkalat sa iba ang alam mo at hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Wala akong balak na ipagkalat ang nalalaman ko tungkol sa iyo, Tiago. Kung gusto ko yung gawin, sana matagal ko nang ginawa. Napatingin si Tiago sa matanda. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ito, pero may kung anong sinseridad sa boses ni Lolo Tunying na nagpapagaan sa kanyang loob. Binitiwan niya na ito at matiim itong tinignan. Nandito ako para tulungan ka, Tiago. Pero gusto kong maintindihan, paano ka naging taong bayawak? Saglit na nanahimik si Tiago. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. Napadpad po ko sa isang bahagi ng gubat na hindi ko pa nakikita noon. Doon ko nakita ang isang gintong bayawak. Namangha po ko sa kanya, kaya hinuli ko siya at napatay. Ang gintong bayawak na alaga ni Ariane. Hindi ba't binalaan na kita tungkol sa bayawak na yon? Ang nasa isip ko lang po ng mga sandaling yon ay ang perang makukuha ko kapag naibenta kong gintong bayawak. Hanggang sa nagpakita po sa akin si Ariane. Pinarusahan niya ako. Binigyan niya ako ng mutya ng gintong bayawak. Isinumpa niya ako. At mula noon, sa tuwing nakakaramdam ako ng matinding emosyon gaya ng takot at galit, ay nagiging taong bayawak ako. May sinabi ba ang diwatang si Ariane na paraan para matanggal ang mutya at ang sumpa sa'yo? Oo, Lolo Tunying. Sinabi niyang kailangan kong makagawa ng isang malaking kabutihan. Kung ganon, gawin mo na lang ang hinihingi ng diwata. Sinubukan ko na po. Maraming beses na akong tumulong sa ibang tao. Lahat ng kabutihang alam ko, ginawa ko na. Pero tignan mo ako ngayon, Lolo Tunying. Nandito pa rin ang sumpa at mutya sa katawan ko. Sa tingin ko, niloloko lang ako ng Ariane na yon. Wala talaga siyang balak na alisin sa akin ang mutya. Napaisip si Lolo Tunying. Makalipas ang ilang sandali, ay tumingin ito ng diretso kay Tiago. Hindi kaya mas malalim na kabutihan ang hinihingi sa'yo ni Ariane? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Tunying? Nakita ko kung paano mo nilabanan ng aswang kagabi, Tiago. Kitang-kita ko ang husay mo, ang bilis mo at ang lakas mo. Hindi kaya ang totoong misyon na hinihingi sa'yo ni Ariane ay tapusin ang pananalasan ni Karim at ng mga tauhan niya sa baryo natin? Napailing si Tiago at humalakhak ng mapakla. Kabutihan? Hindi kabutihan ang gusto mong gawin ko kung pagpapakamatay yun. Hindi ka naman mag-isang lalaban, Tiago. Bumubuo na ako ng kilusan laban sa mga aswang. Marami na gustong lumaban. Hindi na tayo basta magiging mga biktima. Pero kulang kami sa lakas. Malaki ang magiging ambag mo sa laban kung gagamitin mo ang pagiging taong bayawak mo sa mabuting paraan. Umiling si Tiago at tumalikod. Naglakad siya papalayo sa matanda. Ngunit hindi nagtagal, ay bigla siyang huminto. Hindi ko isusugal ang buhay ko, Lolo Tunying. Hindi ako isang bayani. Hindi ako isang tagapagligtas. Humakbang palapit si Lolo Tunying at marahang tinapik ang balikat ni Tiago. Isipin mo ito, Tiago. Kung talagang parusa lang ang gusto ni Ariane, sana ay hindi ka lang niya binigyan ng kakaibang lakas at bilis. Sana ginawa ka na lamang niyang isang nilalang na walang silbi o isang halimaw na hindi na maaaring maging tao kailanman. May dahilan kung bakit ibinigay sa iyo ang mutyang yan. At nasa iyo kung gagamitin mo yon sa mabuti o iiwasan mo ang totoong layunin mo. Nanatiling tahimik si Tiago. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakasara. Pero sa loob niya ay nagkaroon na siya
ng pagdadalawang isip. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko sa iyo, Tiago. Lumakad palayo si Lolo Tunying at naiwan si Tiago na tahimik at naguguluhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tiago na baka nga hindi lang simpleng sumpa ang mutya niya, kundi isang bagay na maaari niyang magamit upang wakasan na ang panggugulo ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa mga lumipas na mga araw ay hindi mapakali si Tiago. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Lolo Tunying. Kahit anong gawin niya, hindi niya maitanggi na may bahagi ng sarili niya ang gustong maniwala sa sinabi ng matanda. Isang beses na rin niyang napatunayan na kaya niyang pumatay ng aswang. Isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Sa wakas, isang gabi, matapos ang mahabang pag-iisip, ay nagdesisyon na si Tiago. Lumabas siya ng kanyang kubo at naglakad papunta sa kubo ni Lolo Tunying. Marahan siyang kumatok sa pinto ng matanda at agad naman siyang pinagbuksan. Aba, Tiago, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Lolo Tunying, napag-isipan ko na po ang sinabi niyo at nakapag-desisyon na rin po ako. Payag na po ako. Pumapayag na po akong tumulong sa laban natin sa mga aswang. Saglit na natahimik si Lolo Tunying. Tila sinisiguro nitong tama ang narinig nito. Sigurado ka na ba sa desisyon mo na yan? Ayokong pilitin ka kung ayaw mo, Tiago. Sigurado na po ako, Lolo Tunying. At alam ko po na malaki ang maitutulong ko sa laban natin sa mga aswang. Gusto ko na po itong matapos para bumalik na po ang kapayapaan sa baryo natin. Pero Lolo Tunying, natatakot po ako. Hindi ba? Sinabi ko na sa iyo na wala kang dapat na ikatakot. Hindi ka mag-isang lalaban sa mga aswang. Marami na tayo. Hindi po yun ang ikinakatakot ko. Kung hindi, baka sa oras po na malaman ng mga tao na isa akong taong bayawak, ay katakutan din nila ako. Huwag kang mag-alala, Tiago. Ako na ang kakausap sa mga tao. Sasabihin ko na kakampi natin ang taong bayawak. Hindi ko rin ipapaalam na ikaw ang taong bayawak. Bagyang napawi ang pangamba sa dibdib ni Tiago. Huminga siya ng malalim at tumango. Maraming salamat po, Lolo Tunying. Sana talaga ito na ang susi para mawala na sa akin ang mutya ng gintong bayawak. Malalaman natin yan kapag nagtagumpay tayo sa laban natin sa mga aswang. Sa ngayon, Tiago, kailangan natin paghandaan ang digmaang paparating. Matipid na ngumiti si Tiago. Nagpaalam na siya kay Lolo Tunying. Nang makabalik na siya sa kanyang kubo, ay napailing siya. Hindi niya kasi akalain na ang matandang kinaiinisan niya noon ay siya rin palang tutulong sa kanya. Doon niya napagtanto na wala naman pala talaga siyang dapat ikainis kay Lolo Tunying dahil kahit hindi siya nito kadugo, ay meron itong tunay na malasakit sa kanya noon pa man. Sa mga sumunod na araw, palihim na nagsanay si Tiago sa loob ng masukal na gubat kung saan malayo siya sa mga mata ng sinuman. Hinasa niya ang kanyang bilis at lakas. May isang beses na inisip niya ang kanyang mga magulang at nang makaramdam siya ng labis na lungkot, ay naging taong bayawak siya. Tinuklas ni Tiago ang hangganan ng kanyang kakayahan bilang isang taong bayawak. Natuto siyang gamitin ang matatalas niyang kuko bilang sandata at sa pamamagitan ng pagsasanay na yon ay unti-unting lumakas ang kanyang kumpiyansa sa sarili na magwawagi sila laban sa mga aswang. Kahit gabi ay patuloy pa rin sa pagsasanay si Tiago. Hindi lang pisikal na lakas ang hinubog niya, kundi pati ang disiplina sa sarili. Isang umaga, habang tahimik na nag-aalmusal si Tiago, ay may biglang kumatok sa pinto ng kanyang kubo. Agad siyang napatayo at binuksan yun. Bumungad sa kanya ang matalik na kaibigan niyang si Dodong. "O Dodong, kailan ka pa dumating?" "Kagabi lang, pero pagdating ko, puro masasamang balita ang narinig ko. Totoo bang sinasalakay tayo ng mga aswang?"
Totoo yun, Dodong. Kaya lahat ng tao dito, takot nang lumabas pagsapit ng dilim. Marami na rin namatay. Kung alam lang sana ng pamilya namin, hindi mo na kami bumalik dito. Pero wala na eh. Nandito na kami. Dapat talaga hindi muna kayo bumalik. Delikado pa rin dito dahil walang nakakaalam kung kailan muling sasalakay ang mga aswang. Alam ko, Tiago. Pero nakausap ko na rin yung ibang kalalakihan. May kilusan daw na binubuo para labanan ng mga aswang. Sasama kami ni tatay. Sigurado ka ba, Dodong? Hindi ito basta-bastang laban. Mga aswang ang kakaharapin nyo. Sigurado na kami ni tatay. Hindi rin tayo pwede manatili na lang sa takot habang inuubos tayo ng mga halimaw na yun. Eh ikaw ba, Tiago? Kasama ka ba nalalaban sa mga aswang? Nagkibit balikat si Tiago at umiling. Hindi. Kaya nyo na yan. Napayuko si Tiago. Wala namang alam si Dodong na may mas malaking papel siyang gagampanan sa digmaang paparating. Pero hindi niya maaaring sabihin ang totoo dahil baka katakutan siya ng kanyang kaibigan. Kung yan ang desisyon mo, ay wala na akong magagawa. Pero sana naman, magbago pa ang isip mo. Kailangan ka namin eh. Oo nga pala, maiba ako. Nangangaso ka pa rin ba sa gubat? Paminsan-minsan na lang, Dodong. Hindi katulad dati. Nakakatakot na kasing lumabas sa gabi dahil sa mga aswang eh. Sayang, naalala ko pa naman nun. Halos gabi-gabi tayo nasa gubat para mangaso. Gusto mo bang sumama ulit? Kapag natapos itong problema natin sa mga aswang, nasama ulit ako sa'yo. Pero sa ngayon, gusto ko muna mag-focus sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Ngumiti si Tiago at tumango. Tiago aalis na ako. Sige, mag-iingat ka, tol. Saglit na nanatili si Tiago sa may pintuan habang pinapanood ang papalayong si Dodong. Sa sandaling yun, ay mas pinili niyang wag sabihin kay Dodong ang tungkol sa sikreto niya. Hindi kasi niya alam kung maiintindihan siya nito. Marahil ay darating din ang araw na magkakaroon siya ng lakas ng loob na sabihin sa kanyang kaibigan ang katotohanan. Sa loob ng mga nagdaang araw, patuloy na nagsanay si Tiago nang walang nakakaalam. Pinatatag niya ang kanyang katawan, hinasa ang kanyang bilis at liksi, at inilala ang bawat teknik sa pakikipaglaban na siya mismo ang nakadiskubre. Hanggang isang gabi, nagising si Tiago sa malalakas na sigawan mula sa labas. Agad siyang bumangon at sinilip ang nangyayari. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya nagkakagulo ang buong baryo. May mga aswang na pumapasok sa mga bahay at nilalapa ang mga tao. Ang ibang kalalakihan naman ay pilit lumalaban gamit ang itak, sibat at kung ano-ano pang sandata. Nagulat si Tiago nang may biglang kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Tiago! Tiago, buksan mo ito! Ako ito! Madali ka! Buksan mo, pinto! Dali-daling lumapit si Tiago sa pinto at binuksan yun. Pumasok si Lolo Tunying habang bakas sa mukha nito ang pag-aalala at takot. Kailangan na nating lumaban, Tiago. Ito na ang gabing tatapusin natin ang kasamaan ng mga aswang at ni Karim. Hindi pa po ako pwede makipaglaban eh. Hindi pa po ako taong bayawak. Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Mag-anyong bayawak ka na, bilisan mo, Tiago! Nakalimutan niyo na po ba, Lolo? Kailangan ko makaramdam ng matinding emosyon bago ako mag-anyong taong bayawak. Kung ganon, biglang tinaas ni Lolo Tunying ang basto nito at buong lakas na hinampas si Tiago sa balikat. Napaatras si Tiago, ngunit hindi siya nagalit. Muli siyang hinataw ng matanda sa braso, sa tagiliran, sa hita. Pero kahit na kaunting galit sa matanda, ay wala siyang naramdaman. Tama na! Tama na, Lolo! Nasasaktan lang ako eh! Huminto si Lolo Tunying. Sa labas ay patuloy ang mga sigawan ng mga tao. Napakagatlabi si Tiago. Alam niyang kailangan niya ng mag-anyong taong bayawak. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipagtanggol ang taong bayan sa kanilang lugar. Ngunit hindi niya alam kung paano siya makakaramdam ng matinding emosyon. Matamang nag-isip si Tiago.
hanggang sa isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Lolo, subukan niyo kaya akong sabihan ng masasakit na salita. Yung masasaktan talaga ako ng todo. Nag-isip si Lolo Tunying sandali. Maya-maya pa ay tumango ito. Alam mo ba, na walang nagmamahal sa'yo na kahit na sino, Tiago. Kahit sarili mo mga magulang, ay hindi naisip na bisitahin ka rito. Naghiwalay sila at hindi man lang sila nag-alala na mag-isa ka sa buhay mo. Kung mahal ka nila, hindi ka dapat nag-iisa sa buhay. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na itak na tumusok sa puso ni Tiago. Para bang naalimpungatan siya sa isang katotohanan na hindi niya matanggap. Hindi siya nakapagsalita kagad, ngunit naramdaman niya ang init ng galit na dahan-dahang umakyat mula sa kanyang dibdib. Tama na. Tama na, Lolo. Hindi niyo na kailangan sabihin yan. Pero yun ang katotohanan, Tiago. Walang nagmamahal sa'yo. Hindi ka mahal ng nanay at tatay mo. Nagliyab ang galit ni Tiago sa mga salitang yon. Ang puot ay mabilis na nilukob ang buo niyang pagkatao. Sa pagkakataon na yon, ay naramdaman ni Tiago ang mabilis na pagbabago sa kanyang katawan. At sa isang kisap mata, ay nag-anyong taong bayawak na siya. Galit na galit niyang sinakal si Lolo Tunying. Ulitin mo nga sinabi mo. Ulitin mo! Habang sakal kita, tanda! Marahan siyang tinapik ni Lolo Tunying sa balikat. Tiago, nagbibiro lang ako. Sinunod ko lang ang sinabi mo sa akin. Pero nagtagumpay tayo. Naging taong bayawak ka na. Makakalaban ka na sa mga aswang. Ang mga salitang yon ang nagbigay linaw kay Tiago. Dahan-dahan niyang binitiwan si Lolo Tunying. Patawarin mo ko. Nadala lang ako sa aking emosyon. Ayos lang, Tiago. Pero ngayon, ipakita mo sa lahat na ang mga aswang ang dapat na matakot sa iyo at hindi ang mga tao. Magkasamang lumabas ng kubo sina Tiago at Lolo Tunying. Mariin na naikuyom ni Tiago ang kanyang mga kamao habang nagdadasal na sana ay magtagumpay sila laban sa mga aswang. Nang makalabas na sina Tiago ay agad na nakuha niya ang atensyon ng mga tao. Agad na natakot ang mga yon, kaya bahagyang pinanghinaan ng loob si Tiago. Mga kasama, huwag kayo matakot. Huwag kayo mag-alala. Ang taong bayawak ay kakampi natin laban sa mga aswang. Tutulungan niya tayo magwagi sa digmaan na ito. Ang mga tao, kahit pa naguguluhan, ay nagpasya na magtiwala kay Lolo Tunying. Hindi na pinansin ni Tiago ang reaksyon ng mga tao dahil naisip niya na kung magpapaapekto siya roon ay baka hindi siya makalaban ng maayos. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Tiago at sinimulan na niyang tumulong sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lumapit si Tiago sa isang aswang at agad niya itong sinakmal sa leeg gamit ang matutulis niyang ngipin. Bumulwak ang masaganang dugo sa leeg nito. Nang bumagsak yon, ay hinarap kagad niya ang isa pang aswang. Walang pagdadalawang isip na kinalmot niya yun sa leeg at hinampas ng mahaba niyang buntot. Isang aswang ang tumalon sa kanya. Pumaibabaw ito sa kanya. Nang akmang sasakmalin siya ng aswang, ay hinawakan niya ang bibig nito gamit ang dalawa niyang kamay at winasak niya ang bibig ng aswang. Mabilis na tumayo si Tiago. Luminga siya sa paligid at nakita niya si Lolo Tunying na sakal ng isang mas malaking aswang. Nagmamadali siyang lumapit sa matandang albularyo at malakas niyang itinulak ang aswang. Nang matumba ito, ay agad niyang hinila si Lolo Tunying palayo sa aswang na yon. Ayos ka lang ba, Lolo? Ayos lang ako. Siya si Karim. Ang sinasabi ko sa iyo na pinuno ng mga aswang na narito sa baryo natin. Nang tumingin si Tiago kay Karim, ay napansin niya ang pagkamangha sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Anong klase kang nilalang? Isang halimaw na may anyo ng bayawak. Bakit hindi mo kami tulungan? Umanib ka sa amin dahil ang mga kagaya mo ay nararapat na sumama sa mga kagaya namin.
Hindi ko kaya maging kagaya mo, Karim. Oo, halimaw ang panlabas kong anyo. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay kagaya niyo ako mamiminsala at papatay ng mga tao. Kung ganun, umanda ka na sa iyong kamatayan. Sa isang iglap, tumalon si Karim at tinanggal itong sunggaban si Tiago. Sa bilis ni Karim ay hindi nagawang iwasan ni Tiago ang pagbaon ng matutulis itong ngipin sa kanyang braso. Malakas niya itong itinulak at halos tumilapon si Karim sa lakas na meron siya. Malakas ka, pero wala ka pa rin laban sa akin, taong bayawak! Muling umatake si Karim. Tumilapon si Tiago nang makatanggap siya ng malakas na suntok mula sa pinuno ng mga aswang. Ngunit mabilis din siyang bumangon. Matalim na tinignan ni Tiago si Karim at isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya bago siya sumugod. Ang matatalas niyang kuko ay nag-iwan ng malalalim na sugat sa katawan ni Karim. Bumaon ang mga ngipin ni Tiago sa katawan ni Karim at dahil doon ay nabawasan ang lakas at liksi nito. Galit na sumigaw si Karim. Mabilis itong tumakbo palapit kay Tiago. Nanatili naman si Tiago sa kanyang kinatatayuan. Nang malapit na si Karim sa kanya, ay pinagalaw niya ang kanyang buntot at ubod lakas niyang itinusok ang dulo ng buntot niya sa tiyan nito. Napaigik si Karim nang maramdaman nito ang pagbaon ng buntot ni Tiago sa katawan niya. Mabilis na hinugot ni Tiago ang buntot niya sa tiyan ng kalaban at parang kidlat na sinunggaban niya ito sa leeg. Buong gigil na kinagat niya sa leeg si Karim at walang nagawa si Karim kundi ang mapasigaw. Matapos yun ay nilaslas ni Tiago ang leeg nito ng paulit-ulit gamit ang kanyang matutulis at mahahabang kuko. Tumigil lang siya nang halos humiwalay na ang ulo ni Karim sa katawan nito. Napahinto ang ibang aswang nang makita ang pagkamatay ni Karim. May iba na nagpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit marami rin ang umatras at piniling tumakas. Alam ni Tiago na kailangan niya nang umalis dahil anumang sandali ay babalik na siya sa pagiging tao. Mabilis siyang tumakbo palayo sa baryo at tinahak niya ang daan patungo sa gubat. Hindi niya maipaliwanag ang sayang meron siya ng sandaling yun dahil sigurado siya na sa pagkamatay ni Karim na pinuno ng mga aswang ay mahihinto na rin ang pagsalakay ng mga aswang sa kanilang baryo. Pagdating ni Tiago sa gubat ay unti-unti nang bumalik ang anyo niya sa pagiging tao. Matapos yun ay isang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan, kung saan ang liwanag ay naging si Ariani. Tiago, binabati kita. Natapos mo na ang isang mahirap na laban at nakagawa ka ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpatay sa pinuno ng mga aswang na si Karim. Kung gano'n, alisin mo na sa akin ang mutya. Tanggalin mo na ang sumpa sa akin. Makakabalik na ba ako sa pagiging normal na tao? Oo, Tiago. Ngunit bago ko yun gawin, bibigyan kita ng pagpipilian. May dalawang bagay na maaari mong gawin. Una, aalisin ko ang mutya mula sa katawan mo at babalik ka sa iyong normal na buhay bilang isang tao. Ngunit ang pangalawa ay mananatili ang mutya sa iyo. Ngunit makokontrol mo na ito. Ibig sabihin, magiging taong bayawa ka lang kung nanaisin mo. Nag-isip si Tiago. Hindi siya sigurado. Ngunit isang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Ang kapangyarihan na natamo niya at ang kasiyahan na nararamdaman niya matapos niya matulungan ang mga tao sa baryo nila ay isang bagay na hindi kayang bayaran ng kahit na anong laking halaga ng salapi. Pipiliin ko po ang pangalawa, mahal na diwata. Gusto ko manatili ang mutya sa akin. Mas mabuti na maging handa ako kung sakaling kailanganin muli ng aming baryo ang kapangyarihan ko. Iginagalang ko ang desisyon mo, Tiago. Ang mga taong may kapangyarihan ay may mabigat na tungkulin. Sana'y magamit mo ito upang magdala ng kabutihan sa lahat. Nagulat si Tiago
Nang mula sa likod ng diwata ay lumabas ang gintong bayawak. Sandali! Akala ko ba patay ng gintong bayawak? Hindi mo talaga napatay ang gintong bayawak, Tiago. Walang sino man ang kayang pumatay sa kanya. Dahil siya ay alaga ng isang diwata. Sadyang naghahanap lang ako ng taong karapat-dapat na magtaglay ng mutya ng gintong bayawak. At ikaw yun, Tiago. Nais ko na gamitin mo ang mutya sa paggawa ng kabutihan. At sana ay may natutunan kang leksyon sa mga nangyari sa iyo. Matapos yung sabihin ng diwatang si Ariani, ay naglaho na ito kasama ng gintong bayawak. Naiwan si Tiago na may malaking ngiti sa kanyang labi. Sa kabila ng mabigat na tungkulin na inako niya, ay wala siyang naramdamang pagsisisi. Napagtanto niya na ang pagtulong sa kapwa at paggawa ng kabutihan ay isang bagay na dapat ay noon niya pa ginawa. Hindi na nagtagal pa si Tiago sa gubat at nagsimula na siyang maglakad pabalik sa kanilang baryo. Pagdating niya roon ay napuno ng saya ang puso niya nang makita niya ang mga taong nagdiriwang sa tagumpay na nakuha nila ng gabing yun. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating na siya sa harapan ng kanyang kubo. Papasok na sana siya nang marinig niya ang pagtawag ni Lolo Tunying. Huminto muna siya at nilingon ang matandang lalaki. Pagkalapit ni Lolo Tunying ay tinapik siya nito sa balikat. Salamat, Tiago. Dahil sa'yo ay nakaligtas tayo'd lahat. Wala na si Karim, kaya tapos na rin ang pagsalakay ng mga aswang dito sa ating baryo. Walang anuman po, Lolo Tunying. Oo nga pala, nakausap ko na po ang diwatang si Ariani kanina. Tama po kayo. Kailangan kong labanan ng mga aswang para bawiin ni Ariani ang sumpa. Kung ganon, wala na sa'yo mutya na gintong bayawak. Nasa akin pa rin po, Lolo. Pero kaya ko na pong kontrolin. Magiging taong bayawak lang po ko kung kailan ko gusto. Pinapili po kasi ako ni Ariani kung aalisin ang mutya o kung mananatili ito sa akin. At pinili ko pong manatili ang mutya sa akin. Bakit mo pinili na manatili sa'yo mutya? Pagkakataon mo na yon para maging normal ulit. Kasi po, Lolo Tunying, masarap po palang makatulong sa kapwa at saka hindi tayo sigurado kung si Karim lang ba ang aswang nasasalakay dito sa baryo natin. Kailangan pa rin po natin ang lakas ng taong bayawak sa pakikipaglaban kapag kinakailangan. Napangiti si Lolo Tunying sa mga sinabi ni Tiago. Bakas sa mukha nito ang labis na kasiyahan. Naiintindihan ko, Tiago. Naging matapang ka. Hindi lang para sa iyo sarili, kundi para sa iba. Hindi na ikaw ang dating Tiago na puro sarili lamang ang iniisip. Tama ang desisyon mo. Humahanga ako sa iyo. Huwag mong kalimutang gamitin ang iyong lakas para sa kabutihan. Marahan siyang tinapik ng matanda sa balikat. Nagpalitan sila ng ngiti. Matapos yun ay tuluyan ng pumasok si Tiago sa kanyang kubo. Nahiga siya sa papag at pumikit. Sigurado siya na simula sa gabing yun ay makakatulog na silang lahat ng maayos at mahimbing dahil tapos na ang bangungot na bumalot noon sa kanilang baryo. Sa mga sumunod na buwan ay tuluyan ng nagbago si Tiago. Naging responsabling mangangaso na siya at hindi na siya nanguhuli ng hayop sa gubat ng sobra-sobra o higit sa kanyang kailangan. Sa kabila ng lahat, patuloy na nagbantay si Tiago. Wala siyang kapaguran sa paghahanda at pagsasanay. Naniniwala siya na habang nasa kanya ang mutya ng gintong bayawak, ay may responsibilidad siyang protektahan ang kanilang baryo laban sa mga aswang o kahit na anong kampon ng kadiliman na magtatangkang sirain ang kapayapaan na kanilang tinatamasa. Nagagawa mo ng tama, lubog na siya. Sir, paano po yung halimbawa, paano gagawin? Ilang tao po ang pwedeng sa isang anime? Halimbawa sa isang anime, 8 double yan usually. 8 tao.
Tapos, Sorry po yun, sir. by schedule. Sari-sariling oras. Wala po connection na dun, sir, no? Wala akong Excel. Hindi ka pwede magsabay sa loob ng studio. Yun ang Kasi po, kapag halimbawa nakikinig po ako ng radyo, tapos nakalive din po kayo sa Facebook kung saan na pinapanood po ni mama na tapos ina-explain po sa akin kung ano ang ginagawa niyo noon. Nakabalikod daw po kayo sa section ni sir. Oo. Hindi kayo magkaharap. Oo. Pero minsan, magkasama kami sa mic. Sa Sana Lord yun ha. Itong live recording. Oo. Magkakasama kami. Pero pag dubbing, yung dubbing na talagang sa movie or sa series, kanya-kanyang oras yun. Halimbawa po ba, may event sa nagkakamali. Paano po? Oo, maraming beses, hindi na iwasan. Gagawin mo lang, uulitin mo lang yung gagawin, yung ginawa mo, yung pagkakamali mo. Kailangan po ba talaga pag halimbawa na halimbawa nasa restaurant pa, kasi kailangan sabihin yung kung nasaan kayong lugar, kung anong ginagawa niyo para malaman ng tamang tao kung ilan po bang karoko na po? Sir, sa after isa ako, meron pa ako ng isang paboritong istorya po rin, ang anak ni Kapitan. Oo. Kapitan Silvio. Sir, please sir, pakitali po ang boses ni Kapitan Silvio, sir. Ano nga bang bonus ko doon? Alam mo kasi ang dami ko na na-record eh. Pero kadalasan mga ginagamit ko doon, halimbawa, lolo. Ano ka ba naman, Iho? Uy, Tandaan mo, walang mutya makatapalo sa kapangyarihan mo na yan. ba't ko po sinasuwang sir? Yung talagang kapatid na kanto mo. Tandaan mo, lahat ng mga mutya ay walang kalaban-laban sa akin. Nawari, baka hindi ka makatulog nito, Arian. Kaysa nga ba sa madaling araw niyang ngumingiti? Kung ano, hindi ko matulog. Ngayon pala yung eksena niyo po pala, inaano niya, dinadama niya pa. Maraming salamat sa iyo, Sir, wala pa ka naman sir. Basta po, marami pa po kayong, marami po kayong gawin na YouTube channel sa kabalik ni Sunny Lord, sir. Oh my God. Oo, mabalik tayo mga twice a month siguro dito. Ha? Oo. Hindi tayo magkakasabay ng dinner, no? Hindi po, Muli mo, hindi, bibigay ko sa iyo. Regalo ko sa iyo, ha? Regalo ko sa iyo. Thank you Regalo ko po. sa iyo, ha? Noong naiya nga po kami, wala kami man lang dali. Kaya nga po eh. Hindi, wala. Masayang masaya ako at meron akong katulad mo na umahanga sa akin. Ha? Basta masaya ako na sa tuwing napapakinggan mo ko, kahit pa paano ay nagiging masaya ko. Ha? Hindi nga po, anong oras na? Sabi niya, Si atong isa. Ha? lagi na Si yun. Tupo is addict. Okay? Salamat, Arian. Ate Mayra, salamat. Apo, salamat na po. Maraming salamat. Recording lang ako. Iya po, salamat po. Thank you very much. Mamaya, sir. Oo, sige, sige. Tapos. Thank you po. Salamat. Habol ka sa Send mo sa pamasko. akin yung video, ha? Opo. Ako yung papanoorin ko. Sige po, salamat po.